Ayan, isang magandang umaga sa ating mga ka-daily in the Word. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? So muli po tayo po ay darako sa Panginoon sa pagbabahagi po ng kanyang mga salita. So magandang umaga sa ating mga ka-daily in the Word. So bago po tayo manalangin mga kaibigan, mga kapatid, tayo po muna bago po tayo makapag-devotion sa umagang ito, tayo po muna ay makapanalangin at makadulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasang bigay niyo po sa amin. Tatawad po, Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala laban sa iyo. At sa umaga pong ito, Panginoon, samahan mo nga po kami, Diyos, sa aming pagbulay-bulay, O Diyos, ang iyong mga salita. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos, ang iyong mga banal na kalooban at kami yung pangunahan, O Diyos. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. I-bless niyo pong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, isang pinagpalang umagang bati ang aking pagbati muli sa inyo pong lahat. So ako po'y makikiusap sa lahat po sa atin na mangyari lamang pong pakishare yung ating daily in the Word ngayong araw na ito. Pakilike din po at pakishare upang tayo po ay maging pagkapala sa maraming tao. So mga kapatid, sa umaga pong ito, ating tunghayan ang ating mabiblia sa Psalms number 63, verses 1 to 5. Psalms number 63, verses 1 to 5. Bakit ba mahalaga ang Diyos sa buhay natin? At kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay isang Kristyano, dapat pinapahalaga natin higit sa lahat ang Diyos sa ating buhay, sapagkat mga kapatid, tanging siya lamang ang ating kailangan sa ating buhay. Kung wala ang Diyos, mga kapatid, wala rin po tayo magagawa. Ano mang takbuhin natin sa buhay, pagsumok na dinaranas, mga kapatid, mga hinaharap na sitwasyon na hindi natin kabisado kung paano tayo makakagawa ng solusyon, lagi nating tandaan ang Diyos ay kailangan natin. Hindi pwedeng ihiwalay ang Diyos sa ating buhay. Okay, so sa umagang ito, basahin po natin sa Psalms number 63, verses 1 to 5. Okay, basahin ko po ito. O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Verse 2, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Verse 3, because Thy loving kindness is better than life, my lips shall praise Thee. Verse 4, thus will I bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. Verse 5, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. So mga kapatid, ang title po ng ating devotion sa umagang ito, mga kapatid, walang iba kundi ang pagkauhaw sa Diyos, a thirsting soul. Kung paano ang ating katawan, pag napapagod, kailangan natin ng pahinga, tama? Kung paano ang ating tiyan, kapag tayo po'y gutom, kailangan kumain. Kung paano ang ating lalamunan na uuhaw pag tayo po'y kulang sa tubig. Mga kapatid, tandaan po natin, bilang tao, tayo po ay hindi lamang physical being. Meron po tayong, mga kapatid, meron po tayong kaluluwa na naglulong sa ating Panginoon. I mean, nauuhaw sa presensya ng Diyos. Lahat ng hayop, lahat ng hayop, kahit nga insekto, kahit gaano kaliit pa yan, ay nainom ng tubig. Kung paano sabi sa Biblia, ang usa kapag nauhaw, sabi ron, a heart panteth for a water brook. Naghahanap ang usa
ng isang batis na malinis na kung saan siya'y mapapatid ang kanyang uhaw. Mga kapatid, tayo rin po bilang spiritual being, not just physical being, meron tayong kaluluwa, no, na naglulong sa ating Panginoon. And it should not be, mga kapatid, hindi pwedeng wala, no? Kung babalikan po natin yung mga unang panahon, ang ating mga ninuno naniniwala sa maraming Diyos-Diyosan, di ba, Bathala at iba pa. Kumbaga, they are looking for someone who is above them, who is powerful than them. Kaya marami tayong mga legends, di ba, mga kwentong kutsero, mga katang-isip, na para bang nagsasabi na meron pang mas higher being sa atin, na kailangan natin. Mga kapatid, pasalamat tayo, ang Biblia ay nandito na. At naipaliwanag po sa ating mga kapatid ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay. So sabi po rito mga kapatid, no, verse 1, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. Sa wikang Tagalog, O Diyos, O aking Panginoon, sa umaga, Ikaw ay aking hahanapin o hahagilapin. Ang aking kaluluwa, my soul thirsteth for Thee. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Panginoon, sabi rito, O Diyos, sa umaga Ikaw ay aking hahanapin. Sa umaga Ikaw aking hahagilapin. Bago magsimula ang araw, Panginoon, hahanapin kita. Hahagilapin kita, O Diyos. Sabi rito, ako ay maglulong, ako'y mananabik sa iyo, O Diyos. Ako'y mauuhaw sa iyo, gaya ng isang katawang tuyong-tuyo. Sabi rito, no, sa isang tuyong lugar at uhaw na para bang uhaw na lupa. Ang sabi rito, kung saan walang tubig. Abay, bilang Kristyano, mga kapatid, we cannot live, no, away from the Lord, no. We cannot live outside from God's provision, mga kapatid. We cannot live on our own. Sapagkat sabi po ng Biblia, sa pamagitan ng Diyos, tayo ay may hininga, may buhay, may lakas. Kaya bilang kanyang nilikha, at bilang mga tinubos ni Kristo, kung kayo po'y Kristiyano na, at sumampalataya, tumanggap na kay Jesus, normal lang sa atin na maghanap sa Diyos. Amen? Normal lang sa atin na maglong, manabik sa presensya ng ating Panginoon. At dapat, mga kapatid, yan dapat ang attitude ng ating mga puso. Sa bawat umaga, sa bawat oras, no, sa bawat bago magsimula ang araw, mga kapatid, bago magsimula at matapos ang buong maghapon, mga kapatid, hindi pwedeng hindi natin kausapin ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin siya panabikan, hindi pwedeng hindi tayo maglong sa Kanya. So kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, the longing and the thirsty for God must always be there. Yan pong sabi sa verse 1. Verse 2, why? Bakit tayo maglulong sa Panginoon? No? Bakit tayo maghahanap sa Kanya? Bakit tayo mananabik sa Kanya? Sabi ito sa verse 2, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary, upang makita ang kapangyarihan at ang Kanyang kaluwalhatian, kung paano ko ito nakita sa sanctuaryo. Mga kapatid, it's good to see the goodness of God. And it is also good to see, and good to see, not just to see, but to witness, to feel, to taste the longing for God, no? I mean, the power of God in our lives and His glory. Mga kapatid, sabi ni Haring David kung bakit siya nagdulong sa Diyos, kung bakit siya nauuo sa Diyos, sapagkat nais siyang makita at masaksihan hindi lamang yung presensya ng Diyos. Pangalawa, sabi nito, siya'y nagdulong para sa makita niya, gusto niyang makita at masilayan
ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Gusto niyang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, how God great is sa kanyang buhay. Ikaw, gusto mo bang makita rin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Abay, bago pa lang mag-umpisa ang araw, no? Huwag mong kakalimutan, unahin ang Diyos sa buhay mo. Kausapin mo siya. Manalangin ka sa Kanya. Basahin mo ang Kanyang mga salita. At kakausapin ka ng Diyos, ipapakita ng Diyos sa buhay mo o sa iyo mismo kung gaano siya kadakila sa ating buhay. So sabi ni Haring David, ako'y mauuhaw sa Diyos, hahanapin ko siya. Ako'y mananabik sa Kanya sapagkat nais kong makita ang kapangyarihan ng Diyos, ang Kanyang kaluwalhatian, kung paano ko ito nakita sa Kanyang sanktuaryo. Hindi ba sa umaga ang gandang pagmasdan ng bukang liwayway? Hindi ba sa umaga ang gandang tingnan mo yung kagabi kung paano ito kadilim, ngayong araw napakaliwanag? Hindi ba nakaka-amaze ang kapangyarihan ng Diyos? At hindi ba buhay ka ngayon at malakas ka at may hininga ka? So mga kapatid, that only proves, mga kapatid, that God is powerful and He must be glorified. Verse 3, because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Hindi lamang mauhaw siya, manabik siya sa Diyos para makita niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, sabi ito, upang makita rin ni David ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kabaitan. Nais ni Haring David makita niya sa kanyang mga mata ang kabutihan ng Diyos. Sabi ito, no, for thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Mga kapatid, talagang purihin ng Diyos. Napakabuti niya sa atin. Tayo mga tao, maraming beses tayo nagkakamali, nagkakasala. Kahit pa tayo mga Kristiyano, but still mga kapatid, every time mga kapatid na tayo po'y lalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at may pahinuhod, ang kapatawaran ng Diyos ay laging nilalaan niya sa Kanyang mga hinirang, sa Kanyang mga pinili. Kaya si Haring David, sabi niya, he longed for God because he wants to see the loving kindness of God. And even David was longing to feel and taste the loving kindness of God in his life. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. We long for God's power, for His presence, for His glory, and even we long for His loving kindness. Verse 4, thus will I bless thee while I live, I will lift up my hands in thy name. Sabi ito mga kapatid, habang ako'y nabubuhay, sabi ni Haring David, ikaw ay aking pupurihin o Diyos, ikaw ay aking sasambay. Mga kapatid, the reason why God created us, number 1, is to worship Him, para sambahin siya. Gagawa ka ba ng isang bagay na hindi magbibigay sa iyo ng kasiyahan? Hindi ba lahat ng bagay, kahit damit natin, kahit itong relo natin, para saan to, Pastor? Para magamit natin, di ba? Para mabigyan ka ng kasiyahan. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya. Para tayo ay magbigay ng kasiyahan sa Kanya at kapurihan sa Kanya. Huwag na huwag po sana nating kalimutan yun, mga kapatid. Okay, sabi ito, my soul, sa verse 5, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Sabi ito sa wikang Tagalog, ang aking kaluluwa ay masasatisfied. Kumbaga, magiging okay. Magiging maayos, magiging maalwan. Gaya ng marrow sa buto at katabaan. Ang aking bibig ay pupuri sa iyo ng may kagalakang mga labi. Mga kapatid, let us be excited, amen, to face each day. Let us be excited and long for God every day. And let us never forget, mga kapatid, no,
To see the goodness of God, His loving kindness, let us also put this in our mind, mga kapatid, that we need to thank the Lord for all His goodness to us. We need to praise His name. We need to glorify His name sa ating buhay, because without God, we cannot do anything. And without God, we're not living. We are breathless. Kaya mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay, lagi nating tandaan, huwag kakalimutan ng Diyos. Amen? Siguro busy ka ngayon. Baka pwedeng huminto ka muna sandali, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa magandang araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sapagkat nakita namin ang bagong umaga, bagong pag-asa, nakita namin ang liwanag, paikot, O Diyos. Nakita namin ang mga nilikha mong puno at iba pang kalikasan. Salamat po, O Diyos, sa libreng hangin na aming hinihinga. Salamat po sa lakas at buhay na binigay niyo po sa amin. At salamat pong muli sa pagkakataong ito na kami makapagnilay-nilay ng iyong mga salita, magpuri at magpasalamat sa iyo sa walang hanggang mong pag-ibig sa amin. O Diyos, dalangin ko sa bawat maaabot ng paglilingkod na ito ng aming daily in the Word, magi itong pagpapala sa bawat tahanan at buhay na maaabot. Minsan po, O Diyos, pagpalain ng bawat isa, ng aming bansa, ang aming mga kababayan, ang aming mga mahal sa buhay, at ang lahat ng tao. We also pray, God, for the salvation of the lost, and even growth of every Christian in their spiritual lives. Once again, Lord, kami pangunahan, salamat po sa iyong kadakilaan, kabutihan sa aming buhay, sa iyong pag-ibig at katapatan na bago araw. Amen. So mga kaibigan, mamahal natin sa buhay, yan mga ka-daily in the Word. Kung kayo po ay may mga prayer concerns, mangyari lamang pong paki-PM po ako or paki-PM, paki-comment lang po sa baba para may isama natin po sa panalangin. Also,